Salamat sa Diyos sa ikalawang linggo ng Adbyento. Next week, kulay pink, the Sunday of Joy. Ngayon, the Sunday of Peace. Peace. Peace be with you. No, peace. Itatanong ko sa inyo, ewan ko kung totoo, baka lang magalit sa akin eh. Baka kalbuhin niyo ako eh. Di ba? Kaminsan, may mga babae nasa salamin. Wala akong asawa, kaya hindi ko alam eh. Pero kinukwento lang sa akin. Kunyari, nakabihis, di ba? Sasabihin, Honey, kamusta ba yung suot ko? Ha? Kamusta ba? Anong sagot? Okay. Pag may maling sabihin, naku, mukha ka yatang mataba. Naku, hindi yata bagay ha. Ano mangyayari? Away. Nako. Nagiging tapat ka lang naman eh. No? Kamusta ang suot mo, di ba? Pag mali ang sinabi mo, patay. Walang kapayapaan. Tama ba o hindi? Ha? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat, di ba? Pero, ang hirap, no? Tatanungin ka, tapos pag yung sagot mo ay hindi ayon sa gusto marinig, yari ka. So, kaya hindi ako nag-asawa. Hindi, I'm just joking. O minsan, sabihin sa'yo, ang healthy mo ah. Naku, hindi kita kakausapin. Hindi ka kita kakilala. Mula ngayon, 5 taong kita hindi kakausapin. Dahil lang sa isang comment, di ba? O minsan, hindi ka pinansin. Hindi ako pinansin ito, walang hiyato, di ba? Malay mo, nakatingin sa'yo, pero yung isip, nasa buwan. Di ba? Malay mo, nasa harap mo, pero hindi ka nakikita, di ba? Kasi, busy sa pagninilay, no? Sa salita ng Diyos. No? So, may mga bagay-bagay na sumisira ng kapayapaan. Ang tahimik ko, biglang may maling sinabi, may isang trigger na salita, wala na. Bura na. No? Walang kapayapaan. Lumaho ang kapayapaan. Ulit, balikan natin. Kahapon nakasindi yung mga pundasyon. Pinapaalala sa atin ang ating mga pundasyon. Kailangan alagaan. Pag hindi mo pinturahan yan, January, pipinturahan na natin to ha. Kailangan alagaan eh. Kailangan alagaan. Pag hindi na-maintain, hindi pinakain, ito'y hihina. No? Kailangan alagaan ang pundasyon. Pero napakatibay ng pundasyon kailangan. Hindi sa buhangin, ito yung Biyernes na Ebanghelyo, hindi kundi sa bato nakalagay yung pundasyon. Kailangan matibay ang pundasyon. Pundasyon. Ang isang salitang pundasyon, isang salita, core. That is the core. The core is the foundation. Pag sinabing core, it is the foundation. It is what is the center. Napakahalaga ng sentro. So, the core. Again, nung Friday, we were saying, the core is also called corazon. Ano ibig sabihin ng corazon? Puso. Puso. Again, corazon is heart. It is the heart. It is the heart of the foundation. Yun yung puso, pundasyon. Pundasyon, core, central, basic. It is the heart. Yan yung puso. Yan yung puso. Bakit madali mawala yung kapayapaan ng pundasyon? Hindi ka lang binate eh. Paaway ko na kita. Sira na yung araw ko. Sinabi lang na may hindi magandang comment sinabi mo. Medyo nahuhulog yata yung buhok mo ha. Ako, ayoko na kita. Hindi ko na gusto, di ba? Isang maling mag-move on ka na. Move on ha? Ang dali-dali mawala yung kapayapaan. Sumama lang ang panahon. Naku, sira na yung may corruption na naman. Naku, may bad news. Naku, konting bagay-bagay, walang tanggal ang kapayapaan. Yung pundasyon,
hindi matibay. Hindi matibay yung pundasyon. Kaya konting bati lang na mali, konting hindi napansin, konting nagpagupit ka ng buhok, bagong gupit. Sabihin, Han, napansin mo ba may bago? Wala. Ha? Gumastos ako ng kalaki-laking pera para mapansin mo. Dead ma? Wala ka napansin ng pagbabago? Dati yung buhok ko hanggang dito, ngayon hanggang dito, wala ka napansin? Parang, dahil doon, bakit madali mawala yung kapayapaan? Baka nga kasi hindi matibay yung pundasyon. Pero pag matibay yung pundasyon, namatayan ka man, may bagyo man, may corruption man, ano man nangyari, binati ka o hindi, may kapayapaan mula sa loob. Si Jesus, yung pundasyon, nandiyan. Matibay eh. Kaya tignan natin, bakit ba walang kapayapaan? Bakit wala, no? Baka kasi napakagulo ng isipan natin, no? Ang gulo-gulo ng isip ko, ang dami-dami kong iniisip. Pasan-pasan ko yung mundo sa aking balikat. My mind is so full. I cannot focus. Pag kinausap mo ako, pasok dito, labas doon. I cannot keep focus. Walang kapayapaan. No silence. No silence. Gulong-gulong aking isipan. Kaya walang kapayapaan. Magulo yung loob. Magulo. Wala sa loob. Magulo eh. Wala sa loob ng puso ni Jesus. Nasa labas ng puso ni Jesus. Siyempre, magulo. Kasi walang kapayapaan. Walang katahimikan. Isa pa, so, gulo sa labas, gulo sa loob, tapos baka yung mga ugnayan natin, may mga lamat. Kaaway ko yan, hindi ko gusto yan, may bias ako eh. Naku, born again yan. Naku, Iglesia ni Cristo yan. Naku, dilaw yan. Naku, DDS yan. Naku, mayaman yan. Mahirap yan. Naku, taong simbahan yan. Naku, malayo simbahan yan. Naku, may mga bias. Paglapit mo ganyan, yung ugnayan natin, agad, meron tayong bias. No, kalbo naman yan eh. Di ba? Anong kinalaman ng kapayapaan sa pagkakalbo ng paring yan? So, many things, mga ugnayan natin, our biases, nawawala. Kasi maugnayan natin, mga preconceived notion natin, medyo wala. No? Itong linggo na to, sinindihan natin yung ikalawang kandila. Imagine, ang bilis-bilis, oh. Joy na. Bago dumating yung joy, kailangan natin sindihan muna yung kandila ng kapayapaan. No? Hope was last Sunday, remember? So sana, we have peace. Para handa tayo sa RIP. Gusto niyo ng kapayapaan? Hahantong ka ba sa RIP kung wala kang kapayapaan ngayon? Kaya nga sana manahimik na tayo. Di ba? Yung mga bagong kasal, sabihin na, lumagay na sa ano ulit? Pag kinasal ka na, saka dumating, lumagay na sa gulo. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Lumagay na sa gulo. Lumagay na sa tahimik. Sana nakita mo na yung partner mo para mailagay ka na sa tahimik. Sana. Pero baka mamaya, kubuho ka ng bato, pinukpok mo sa sarili mo. Kasi, bakit? Yung pinili mo, yung gusto ko. Yung ba gusto ng Diyos para sa'yo? Hindi, basta in love ako. Ang tanda-tanda niyan sa'yo. Ano ka ba naman? Hindi, in love ako. Ibang-iba kayo. Hindi in love. In love ka. Ang problema, yung ba ang gusto ng Diyos para sa'yo? Pag pinili mo yan, itaga mo sa bato, pumasok ka sa gulo. Lumagay ka sa gulo, imbes na katahimikan. Kasi ang pinili mo, ang gusto ko. Hindi gusto ng Diyos para sa'yo.
Ito yung partner mo. Ang tigas ng ulo mo, ha? Sige, para kang kumuha ng bato. Pagdating ng panahon, sa katigasan ng ulo mo, lahat na ng signs nandyan, pinilit mo pa rin, pumasok ka sa gulo. Kawawa. Pagbabayaran mo yan, buong buhay mo. Kasi pumasok ka sa gulo. Kaya sana makita natin, hinahanda tayo ni Juan Bautista to prepare the way of the Lord. Sino ba yung ating mga Juan Bautista? Kaminsan ayaw natin si Juan Bautista eh. Killjoy. Naku, Adbyento na, Pasko na. Dapat masaya. Pagsilbihan kayo, magbalik loob. Kasi ang unang salita ni Juan Bautista, repent. Magsisi. Naku, ayaw natin pakinggan yan. Bad trip yung mga salitang yan. Bag. Diba? Pero kailangan natin ng mga Juan Bautista sa ating buhay para ihanda yung dadaanan ng Panginoon. Salamat sa mga Juan Bautista sa ating buhay. At ngayon, para sana makita natin ang kamay ng Diyos, sorry, gusto ko sana natin awitin yung paboritong, this is from the movie Gospel, the play Gospel, Day by Day. Can we all sing it together? Alam niyo naman to, di ba? Day by day, or Dear Lord, 3 things I pray. Ano yung una? Ano yung una? 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Okay? We will see in faith. Okay? Day by day, oh dear Lord, 3 things I pray, to see you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more nearly, day by day. Okay? Can we sing it? Day by day, oh dear Lord, 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Memorize niyo, ha? Next Sunday, we will ask. That will be our opening song. Pwede ba next Sunday? Day by day, ha? Day by day. Araw-araw, that we may see more clearly. We may love more dearly and follow more nearly, day by day. In this Sunday of peace, we pray for peace. As we deepen the foundation, as we see God more clearly, day by day.